Ang malamig na salamin ng bintana sa pinakatutok ng gusali ay naging saksi sa init na namamagitan sa dalawang katawan, sa isang silit na dapat sanai para lamang sa maopisyal na usapin at malalamig na desisyon. Humahabol ang kanyang hininga, isang kamay ay pilit na tumutula sa matipunong dibdib ng lalaki, habang ang isa naman ay tila may sariling isip na humahaplos sa batok nito. Marco, hindi ito tama. Halos pabulong na sigaw ni Isabela. Ang bawat salita ay kinakain ng halik na iginagawa sa kanyang lip. Ang kanyang mamahaling pabango ay humalo sa pawis ng kabataang lalaki, lumilihang isang amoy na parehong nakalalasing at ipinagbabawal. Ang nga ilaw ng Makati sa labas ay tila libu-libong matang nakatitis sa kanilang kasalanan, habang ang anino nila sa pader ay sumasayaw sa isang ritmo ng pagnanasa at pag-alinlangan. Direktor, ang banggo mo. Bulong ni Marco. Ang kanyang nga salita ay naglalaman ng pagsamba at pananais, sapat na para tuluyang wasakin ang natitirang pagpipigil ng babaeng 42 taong pinangarap ang perpektong buhay. Sa ilalim ng natataasang magusali, sa loob ng opisina ang isang makapangyarihang direktor, isang desisyon ang nabuo hindi mula sa isip, kundi mula sa nang-alap na tawa ng laman. Ngunit paano nga ba sila humantong sa sandaling ito, kung saan ang lahat ng tama ay naging mali, at ang mali ay tila kasing sarap ng langit? 3 buwan lang ang nakalipas, si Isabela Reyes ay hindi isang babaeng humihingi ng tawad sa kanyang nga desisyon. Siya ang kinatatakutang Iron Lady ng kanilang kumpanya. Bawat umaga, papasok siya suot ang kanyang matalas na talino at mamahaling damit, ang kanyang nga takong ay lumilihang ng musikang nagsasabi ng kapangyarihan sa makintap na sahi ng gusali. Ang buhay niya ay isang perpektong larawan, isang penthouse sa Bonifacio Global City. Isang asawang negosyante na laging wala sa bansa, at isang karerang pinahirapan niya mula sa simula. Ngunit ang perpektong larawan ay may mabita na tanging siya lang ang nakakakita. Ang kanyang apartment ay malamig at tahimik, ang kanyang kama ay malawa at laging bakante sa isang panig. Ang tagumpay ay may kasamang kalungkutan na hindi niya maamin kahit sa sarili niya. At sa gitna ng kanyang kontroladong mundo, dumating si Marco. 23 taong gulang, isang bagong salta sa kumpanya, na may mamatang naniningas sa ambisyon at isang ngiting kayang tumunaw kahit sa pinakamatigas na puso. Hindi siya naiba sa mga naunang baguhan, ngunit mayroon siyang isang bagay na nakakuhang atensyon ni Isabela. Isang talino na hindi mayabang, isang kumpiyansang hindi nakakainsulto. Sa unang pagpupulong nila, sa halip na takot, nakita ni Isabela sa mga mata ni Marco ang pahanga. At sa isang iglap, sa isang mundong nasanay siyang tinitingala dahil sa takot, ang pahangang iyon ay naramdaman niyang parang isang mapanganib na yakap. Ang Lunes na iyon ay nasimula tulad ng ibang Lunes, mabigat at puno ng tension. Ang hangin sa loob na boardroom ay tila mas malamig kaysa sa nakasentrong air conditioning system, isang lamig na nagmumula mismo kay Direktor Isabela Reyes. Nakaupo siya sa dulong ng mahabang mesa, isang reyna sa kanyang kahariang gawa sa salamin at bakal. Ang suot niyang itim na business suit ay tila baluti, at ang kanyang buhok na nakapusok ng mahigpit ay walang ni isang hiblang wala sa lugar, isang refleksyon ng disiplinang ipinapatupad niya sa lahat, lalo na sa kanyang sarili. Sa mesa ay nakalata ang kinabukasan ng isang malaking proyekto, ang Project Phoenix, isang proyektong kung magtatagumpay ay maangat sa buong kumpanya, ngunit kung mabibigo ay hihila sa lahat pababa. At sa masandaling iyon, ang Phoenix ay tila hindi makalipad. Ang nga senior manager, mga lalaking may guhit na ngang pagod at pakainip sa kanilang mga mukha, ay isa-isang napresenta ng kanilang mga ideyang paulit-ulit na lang, maastratehiyang ginamit na at pinaglumaan na en panahon. Bawat presentasyon ay sinasalubong ni Isabela ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagagalit. Ang kanyang pagkadismaya ay ipinapakita niya sa pamamagitan ng marahang pagtap ng kanyang mamahaling pluma sa ibabaw ng mesa, isang tunog na mas nakakatakot kaysa sa anumang siga. Ang kanyang mga mata, na karaniwang matalas at nakatutok, ay paminsan-minsay lumilipat sa tanawin ng siyudad sa labas, tila naghahanap ng inspirasyon na hindi may bigay ng mga taong nasa loob ng silid. Sa kabilang dulong ng mesa, sa isang upuang tila para lamang sa mga anino, nakaupo si Marco de Leon. Bago pa lang siya, isang junior associate na isinama lamang sa pulong para maobserba, para matuto. Walang sinuman ang umaasang magsasalita siya, lalo na ang magbibigay ng opinyon. Tahimik lang siyang nakikinig, pinapanood ang bawat galaw, pinaaralan ang bawat salita.
Nakita niya ang nakikita ni Isabela. Isang silit na puno ang taong takot makamali, kaya wala na ring lakas ang loob para maging tama. Habang pinapanot niya ang senior manager na malunok sa sarili nilang numero at graph, isang ideya ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang ideya na sariwa, mapangahas, at posibleng isang malaking kabaliwan. Naramdaman niya ang pamilya na kaba sa kanyang dibdib, ang parehong kaba na nararamdaman niya bago ang isang malaking desisyon. Tumingin siya kay Isabela, sarina sa dulong ng mesa, at nakita niya ang bahagyang pakunot ng nonito, ang senyales ng pagkasawa. At sa sandaling iyon, nagpasya siya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa silid. Lahat ng mamata ay napunta sa kanya. Sino ang batang ito na nangahas guluhin ang ritual ng kabiguan? Maging ang mga senior manager ay napatingin sa kanya ng may halong pakainis at pagtataka. Ang matalas na tingin ni Isabela ay dumapo sa kanya, malami at mapanuri. Yes, mister. Tanong niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, hindi man lang nag-abalang alalahanin ang kanyang pangalan. Tumayo si Marco. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang sarili. Marco po. Marco de Leon, ma'am. Sagot niya, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig, isang bagay na ikinagulat niya mismo. May naisip lang po akong ibang anggulo para sa Project Phoenix. Binigyan siya ni Isabela ang isang senyas para magpatuloy, isang senyas na nagsasabing huwag mong sayangin ang oras ko. Huminga ng malalim si Marco at nagsimulang magsalita. Hindi siya gumamit ng mga komplikadong chat o mga technical jargon. Sa halip, nagsimula siya sa isang kwento. Ikinuwento niya ang target market hindi bilang isang numero sa survey, kundi bilang totoong tao na may mapangarap at pangangailangan. Ikinuwento niya ang produkto hindi bilang isang bagay na ibebenta, kundi bilang isang solusyon, isang tulay. Ang kanyang ideya ay hindi nakasentro sa kung paano kikita ang kumpanya, kundi sa kung paano makatulong ang kumpanya, at mula doon, susunod na lang ang kita. Ito ay isang pilosopiyang baliktad sa lahat ng nakasanayan sa corporate world. Habang siya'y nagsasalita, ang enerhiya sa silid ay unti-unting nagbago. Ang kabagutan ay napalitan ng interes. Ang kanyang salita ay may bigat at sinseridad. Ang kanyang mata ay naniningning, hindi dahil sa artipisyal na ilaw ng boardroom, kundi dahil sa apoy ng paniniwala sa kanyang sinasabi. Si Isabela, nasa simula ay nakikinig lang ng may pag-alinlangan, ay unti-unting naakit sa kanyang sinasabi. Inialis niya ang kanyang tingin sa bintana at itinuan ito ng buo kay Marco. Nakita niya ang talino sa likod ng bawat pangungusap, ang lohika sa likod ng bawat panganib na iminumungkahi nito. Nakita niya ang isang isip na hindi natatakot tumawid sa mga hangganan. Para subukan siya, bigla siyang nakbato ng isang matalas na tanong, isang tanong na idinisenyo para sirain ang kahinaan ng anumang argumento. At ang risk capital para sa ganyang klase ng marketing, Mr. De Leon, saan mo kukunin? Sa hangin. Ang tanong ay parang isang patalim, ngunit sinalubong ito ni Marco ng walang pakaatubili. Mayroon na siyang sagot, isang sagot na pinaisipan, na napapakitang hindi lang ito isang magandang ideya, kundi isang planong may pundasyon. Napahanga si Isabela. Sa loob ng maraming taon, nasanay na siyang napapaligiran ng mga taong sumasang-ayon lang sa kanya o kaya inabibigay ng mga problemang wala namang solusyon. Ngayon, sa harap niya, nakatayo ang isang batang empleyado na hindi lang nagbigay ng solusyon, kundi handa ring harapin ang makaakibat nitong problema. At doon habang patuloy na nagsasalita si Marco, nagsimula siyang makita ito sa ibang paraan. Hindi na lang siya ang bagong empleyado sa dulo ng mesa. Nakita niya ang paraan ng paggalaw ng kanyang kamay habang napapaliwanag, ang determinasyon sa kanyang panga, ang liwanag sa kanyang mata. Isang apoy na matagal na niyang hindi nakikita sa makasamahan niya, sa asawa niya, at maging sa sarili niya. Ang apoy na iyon ay parehong nakakasilaw at nakakaakit. Nang matapos magsalita si Marco, isang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang puno ng pag-isip, hindi ng pagkabagot. Lahat ay nakatingin kay Isabela, nahihintay nga niyang hato. Ngunit ang mga mata ni Isabela ay nanatiling nakatitik kay Marco. Sa loob ng 4-5 segundo isang eternidad sa corporate time tinitigan niya ito. At sa mga segundong iyon, ang hierarkiya sa pagitan nila ay naglaho.
Hindi na siya ang direktor at hindi na rin ito ang empleyado. Isa siyang babaeng nakakita ng isang bagay na kahanga-hanga sa isang lalaki. Isang veteranong nakatuklas ng isang diamante. Ang tingin na iyon ay isang transaksyon ng respeto, pahanga, at isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Isang kuryosidad na mapanganib. Para kay Marco, ang tingin na iyon mula sa Iron Lady ay parang isang gantimpala. Nakita niya sa liko ng malamig na ekspresyon nito ang isang kislap ng interes, isang pakilala na mas mahalaga pa kaysa sa anumang promosyon. Binasa ni Isabela ang katahimikan. "That's a bold idea, Mr. De Leon." "Very bold," sabi niya, ang kanyang boses ay bumalik na sa pagiging formal. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga senior manager na ngayon ay tila mga estudyanteng napagalitan. "We're going with his proposal." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig. "Gusto kong makita ang isang full feasibility study sa mesa ko bago matapos ang Lunes." "At ikaw," itinuro niya ang kanyang pluma kay Marco, "ikaw ang mamumuno sa preliminary research. You report directly to me." "Understood," ang utos ay malinaw. Isang malaking paluksong ang tiwala na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Marco. "Yes ma'am." "Understood," sagot niya. Sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses dahil sa halo-halong tuwa at kaba. Pagkatapos ng pulong, habang naayos ng gamit ang lahat, nanatiling nakatayo si Marco sa kanyang puwesto, hindi pa rin makapaniwala. Si Isabela naman ay kalmadong inayos ang kanyang mga papel, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang isang simpleng pulong ay naging isang bagay na iba. Ang isang simpleng pagtatama ng mata ay gumising sa isang bagay sa loop niya na matagal nang natutulo. Ang Project Phoenix ay nakaroon ng bagong direksyon, at sa hindi niya may paliwanag na dahilan, naramdaman niyang ganon din ang kanyang buhay. Ang binhi ay naitanim na, ang utos ni Isabela ay naging isang banal na kasulatan para kay Marco. "You report directly to me." Ang 5 salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng akses sa isang mundo na karamihan sa mga empleyado ay sa panaginip lang napapasok. Ang opisina ang direktor, ang panloob na pag-isip ni Isabela Reyes. Ang ngaunang araw ay isang mahigpit na pagsubok. Bawat report na isinusumita niya ay binabalik na may mga pulang marka, bawat mungkahi niya ay sinasalubong ng matatalas na tanong, bawat numero sa kanyang presentasyon ay kailangang may matibay na ebidensya. Si Isabela ay isang perpeksyonista, at hinihiling niya ang parehong antas ng dedikasyon mula kay Marco. Walang ngiti, walang papuri, tanging isang bahagyang paktangolang kapaknasiyahan siya, na para kay Marco ay katumbas ng ang isang malaking tropeo. Ang kanilang nga interaksyon ay mabilis, formal, at laging nakasentro sa trabaho. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang bagay na nag-ugat. Ang pahanga ni Marco sa talino ni Isabela ay lumalalim, habang ang respeto naman ni Isabela sa kasipagan at pananaw ni Marco ay nagsisimulang maging isang bagay na mas personal. Ang pagbabago ay nagsimula sa magabing hindi na sapat ang 8 oras na trabaho. Ang Project Phoenix ay isang halimaw na humihingi ng dugo at pawis, at madalas, ang tanging natitirang mandirigma sa kanilang palapak pagsapit ng gabi ay silang dalawa. Ang ingay nga opisina sa umaga ang tunog nga ang telepono, ang pausap ngam ga empleyado, ang pag-click ngam ga keyboard ay napapalitan ng isang malalim at makahulugang katahimikan sa gabi. Sa katahimikang iyon, ang matuno na karaniwang hindi napapansin ay lumalakas, ang mahinang ugong ng aircon, ang pag-ikot ng mapahina ng dokumento, ang malayong sirena ng ambulansya sa Makaling Makati, at ang tunog ng kanilang sariling pahinga. Ang opisina ni Isabela, na may malawak na bintanang salamin kung saan tanaw ang buong siyudad, ay nagiging isang munting isla sa gitna ng karagatan ng nga ilaw. Isang gabi, habang abala sila sa pa-finalize ng isang mahalagang ulat para sa mga board member, ang orasan sa pader ay umabot na sa hating gabi. Kinuha ni Isabela ang pin sa kanyang buhok, hinayaang lumugay ang alon-alon niyang buhok na hanggang balikat. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit para kay Marco, para itong isang simbolikong pakbabangang pader. Sa unang pagkakataon, hindi na ito si Direktor Reyes na nasa harap niya, kundi si Isabela, isang babaeng pagod. Binasa ni Isabela ang katahimikan. "Bakit ganito na lang ang pagmamahal mo sa proyektong ito, Marco?" Tanong niya. Ang kanyang tingin ay nasa mapapel pa rin, ngunit ang tanong ay malinaw na hindi na bahagi ng trabaho. "I mean, nakikita ko ang dedikasyon ng lahat, pero sa iyo, iba, para bang buhay mo ang nakataya." Saglit na natigilan si Marco.
Kasi po, ma'am. Ito po ang unang pagkakataon na may naniwala sa ideya ko. Sinimulan niyang ikuwento ang kanyang sarili, hindi ang bersyon na nasa kanyang resume. Ikinuwento niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Ang pagsisikap ng kanyang magulang na mapaaral siya. Ang pangarap niyang hindi lang makaroon ng magandang trabaho, kundi ang makagawa ng isang bagay na may tunay na halaga. Lagi pong sinasabi ng tatay ko na ang trabaho ay hindi lang para kumita ng pera, kundi para maging isang taong kapaki-pakinabang, sabi niya, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Sa Project Phoenix, nararamdaman ko po na may magagawa tayong mabuti, na may matutulungan tayo, hindi lang tayo basta magbebenta. Habang siya ay nagsasalita, nakikinig lang si Isabela. Itinigil niya ang kanyang ginagawa at tiningnan niya si Marco. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ang purong idealismo na matagal na niyang kinalimutan. Ang prinsipyo ni Marco ay isang paalala sa isang bersyon ng kanyang sarili noong siya ay nagsisimula pa lang, bago siya nilamon ng politika at ng malamig na lohika ng korporasyon. Ang idealismo ay isang luho sa mundong ito, Marco, mahinang sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan. Habang tumataas ka, mas kaunting tao ang nakakausap mo, at mas maraming empleyado ang nakapaligid sa iyo. Lahat sila ay may kailangan mula sa iyo. Pagtagal, makakalimutan mo na kung sino ang taong tunay na nakikinig. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Marco si Isabela na magsalita tungkol sa kanyang nararamdaman. Ang Iron Lady ay biglang nakaroon ng mabita, at sa mga bita na iyon, nasilayan ni Marco ang isang babaeng posibleng nalulungkot. Kung ganon po, ma'am, siguro po kailangan niyo rin ng isang taong makikinig lang, walang kailangan, halos pabulong na sagot ni Marco. Isang tingin ang namagitan sa kanila, isang tingin na puno ng paunawa, na tumagal ng ilang segundo bago muling ibinaling ni Isabela ang kanyang atensyon sa mapapel. Ang ngagabing iyon ay naging kanilang ritual. Ang trabaho ay nanatiling mabigat, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay gumaan. Nasimula silang ma-order ng pagkain pizza, Chinese takeout, minsan ay simpleng kape at tinapay lang at kinakain nila ito sa malaking mesa ni Isabela, sa gitna ng nakalat na mga dokumento. Ang simpleng aktong iyon, ang pagsasalo sa pagkain, ay unti-unting winasa ang pader sa pagitan ng direktor at ng kanyang empleyado. Sa mapagot na sandali, sila inapapalitan ng makwento. Ikinuwento ni Marco ang kanyang kalokohan noong college. Ikinuwento ni Isabela ang kanyang unang trabaho bilang isang simpleng clerk. Minsan, sa gitna ng isang seryosong diskusyon, may mabibitawang biro si Marco na magpapangiti kay Isabela. At isang gabi, isang tunay na halaha ang kumawala mula sa kanya, isang tuno na napakabihirang marinig sa buong palapa na iyon, nagulat maging siya mismo. Para kay Marco, ang tuno ng tawa ni Isabela ay mas matamis pa kaysa sa anumang papuri. Kasabay ng paggaan ng kanilang samahan ay ang pagbigat ng tensyon na hindi nila masabi sa salita. Ang aksidenteng pagdampi ng kanilang makamay kapat na abutan ng papel. Ang tingin na natatagal ng kaunti kaysa sa nararapat. Ang biglaang pagkailang kapat na pagtanto nilang silang dalawa na lang talaga ang tao sa buong palapa. Naging pamilya si Marco sa amoy ng pabango ni Isabela, isang mamahaling amoy na tila dumidikit sa hangin kahit nakaalis na ito. Naging pamilya si Isabela sa amoy ng cholon ni Marco, isang amoy na sariwa at bata, isang stak na kaibahan sa amoy ng tabako na iniwan ng kanyang asawa. Ang kanilang mapausap ay naging isang masalang sayaw, umikot sa mapersonal na paksa ngunit laging humihinto bago pa man makatawid sa linya ng profesionalismo. Alam nila pareho na may nagbabago. Nararamdaman nila ito sa hangin, sa bawat katahimikan, sa bawat sulyap. Ngunit pareho silang takot na pangalanan ito. Isang bayanas ng gabi, o mas tamang sabihing Sabado ng madaling araw, natapos nila ang pinakamabigat na bahagi ng proyekto. Pareho silang pagod ngunit masaya. Habang naglalakad sila papunta sa elevator, isang komportableng katahimikan ang bumalot sa kanila. Walang ibang tao sa pasilyo, tanging ang mahinang ugong lang ng elevator na paayat. Huminto sila sa harap ng makintab na pinto nito, naghihintay. Sa refleksyon sa pinto, nakita nila ang kanilang nga sarili. Isang babaeng nasarurok ng kanyang karera at isang lalaking nagsisimula pa lang, makatabi, sa gitna ng gabi. Ang distansya sa pagitan nila ay tila lumiliit. Isang salita lang, isang galaw lang, at ang lahat ay maaring makbago. Naramdaman ni Marco ang isang malakas na pagnanais na hawakan ang kamay nito, na sabihing,
Salamat, Isabela, hindi maam. Naramdaman ni Isabela ang isang pagnanais na sabihing, huwag ka munang umuwi. Ngunit bago pa man may masabi o magawa ang sinuman sa kanila, bumukas ang pinto ng elevator. Ang spell ay nabasag. Salamat sa gabing ito, Marco. Mapahinga ka ng mabuti, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging formal. Kayo rin po, maam. Maingat po kayo, sagot ni Marco. Pumasok siya sa elevator. Habang nagsasara ang pinto, ang huling nakita niya ay ang mga mata ni Isabela. At sa mamatang iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakita sa boardroom, isang pangungulila, isang tanong, isang pangako ng gagabing darating pa. Ang linya ay hindi pa natatawid, ngunit ito ay halos nabura na. Ang tagumpay ng unang yugto ang Project Phoenix ay karapat-dapat sa isang pagdiriwang, at ang kumpanya ay hindi naktipid. Isang mamahaling basa puso ng Makati, na eksklusibong para sa kanila sa gabing iyon, ang naging entablado para sa tagumpay. Ang hangin ay puno ang tunog ng tagay, malalakas na tawanan, at musikang nag-aanyaya sa lahat na kalimutan muna ang stress ng trabaho. Ito ay isang mundong ibang-iba sa tahimik at seryosong opisina ni Isabela, isang mundong puno ng kulay, ingay, at alak. At sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Marco si Isabela sa unang pagkakataon, hindi bilang ang kanyang direkto, kundi bilang isang babae. Wala na ang kanyang baluting business suit. Sa halip, suot niya ang isang seda at hapit na bestida na kulay alak, isang malalim na pula na tila sumisigaw mang panganib at pangakit. Ang hiwang bestida ay simple ngunit elegante, naglalantat sa kanyang balingkinitang mga balikat at sa perpektong kurba ng kanyang likod. Ang kanyang buhok ay nakalugay, bahagyang kulot sa dulo, at sa bawat paggalaw niya, tila ito sumasayaw sa ilalim ng mga ilaw ng bar. Para kay Marco, nasanay makita itong laging nakatali ng mahigpit, ang tanawin ay isang revelasyon. Siya ay isang diyosa na bumaba mula sa kanyang trono, at sa gabing iyon, ang bawat lalaki sa silid ay naging kanyang alagad. Si Marco, sa kabilang banda, ay ang bituin ng gabi. Ang kanyang ideya ang dahilan ng pagdiriwang na ito. Palipat-lipat siya sa mga grupo, tinatanggap ang mga pagbati, nakikipagkamay, at ngumingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay may sariling hinahanap. Sa gitna ang kumpulan ng mga tao, palagi niyang natatakpuan ang figura ni Isabela. Ang kanilang nga mata ay paulit-ulit na natatakpo sa ibabaw nga mga baso nga alak, sa pagitan ng mga anino nga nasasayaw at sa bawat pagkakataon, may isang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila, isang lihim na pausap na sila lang ang nakakaintindi. Isang pangako, isang tanong, isang paamin. Habang lumalalim ang gabi, si Isabela ay napapaligiran ng senior executive at mahahalagang kliyente. Bilang pinuno na proyekto, hindi niya matanggihan ang alok na tagay. Pinapanatili niya ang kanyang postura, ang kanyang ngiti ay laging nasa lugar, ngunit napansin ni Marco na ang kanyang mata ay nagsisimula ng maging makislap sa tama ng alak, ang kanyang tawa ay mas malakas na ng bahagya kaysa sa karaniwan. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa dibdib ni Marco, isang halo ng pahanga sa kung paano niya dala ang kanyang sarili, at isang lumalaking pagnanais na protektahan siya. Ang pagnanais na iyon ay nasubo ng isang matandang board member, na halata ng lasing, ang naging masyadong pamilya kay Isabela. Hinawakan nito ang braso ng babae habang nagsasalita, ang kanyang nga daliri ay mas matagal na nanatili doon kaysa sa nararapat. Hindi ito isang hayagang pambabastos, ngunit nakita ni Marco, ang bahagyang pababago sa ngiti ni Isabela, ang halos hindi mapansing paninigas ang kanyang katawan. Isang senyales ang pagkailang, bago pa man may ibang makapansin, kumilos si Marco, lumapit siya sa kanila ng may magalang na ngiti. Sir, excuse me po. Ma'am Isabela, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat, pinapatawa na po kayo ni Mr. Tan, may ipapakilala daw po sa inyo. Isang magalang na pagsisinungaling. Ang board member ay bumitaw, at si Isabela ay tumingin kay Marco nang may pasasalamat sa kanyang nga mata. Inilayo siya ni Marco mula sa sitwasyon, at sa maikling sandaling iyon, naramdaman nilang dalawa na sila ay makakampi, hindi lang sa trabaho, kundi maging sa larong ito ng lipunan. Nang matapos ang party, isa-isang nakpaalam ang mga tao. Si Isabela, na karaniwang isa sa mga unang umuwi, ay nanatili hanggang sa huli. Ang epekto ng ala ay kitang-kita na sa kanya, hindi siya lasing na nawawala, ngunit ang kanyang nga galaw ay hindi na kasing sigurado, at may isang kahinaan sa kanyang tindi na ngayon lang nakita ni Marco.
Isang kasamahan nila ang naalok na ay siya na taksi, ngunit mabilis na umeksa na si Marco. Ako na po ang maghati kay Maam, sabi niya sa isang boses na hindi tumatanggap ng paktutol. Doon din po ang daan ko. Isa na namang paksisinungaling. Ang kanyang apartment ay nasa kabilang direksyon, ngunit sa masadaling iyon, ang tanging direksyon na mahalaga sa kanya ay kung nasaan si Isabela. Walang umangal, tila natural lang na ang bituin ng gabi ang maghahatid sa reyna nito. Sa loob ng kotse ni Marco, ang ingay ng pati ay napalitan ang isang matinding katahimikan. Ang espasyo ay maliit, intimo. Ang mamahaling pabango ni Isabela, na ngayon ay may halo ang amoy ang alak, ay tila isang ulap na bumalot sa kanilang dalawa, na napapahirap sa pahinga ni Marco. Isinandal ni Isabela ang kanyang ulo sa bintana, at sa dilim, ang kanyang profesional na maskara ay tuluyan ng nalaglak. Nakakapagod, bulong niya, halos para sa kanyang sarili. Minsan, pakiramdam ko hindi na ako toto. Palagi na lang may ginagampan ng papel. Hindi sumagot si Marco, ngunit sa kanyang puso, gusto niyang sabihin, nakikita ko ang totoong ikaw. Habang nagmamaneho. Sa isang biglaang pagliko, bahagyang gumewang si Isabela at ang kanyang kamay ay dumapo sa kamay ni Marco na nasa gear shift. Ang pagdampi ay panandalian lang, ngunit para itong isang kidlat. Ang init ng kanyang balat, ang lambot nito. Pareho silang mabilis na umiwas, ngunit huli na ang lahat. Isang kuryente ang naiwan sa hangin, isang boltahe na naparamdam sa kanila pareho kung gaano sila kalapit sa isa-isa. Hindi na sila muling nausap hanggang sa marating nila ang gusali. Hininto ni Marco ang sasakyan sa harap ng marangyang condominium building ni Isabela. Bumaba siya para pakbuksan ito ngang pinto, isang kilos na tila mula sa ibang panahon. Habang tinutulungan niya itong bumaba, kinailangan niyang alalayan ang bewang nito. Ang kanyang katawan ay dumikit sa katawan ni Marco. Naramdaman niya ang init, ang lambot, at ang bahagyang panginginig ng katawan nito. Naamoy niya ang buhok nito, isang amoy na mas nakalalasing pa kaysa sa lahat ng alak na nainom niya. Ang kanyang nga daliri ay dumampi sa hubat na balat ng likod nito, sa pagitan ng strap ng bestida at ng kanyang buhok. Ang balat nito ay makinis, mainit, at buhay na buhay sa kanyang palat. 1,000 salita ang gustong sabihin ng pakdampi na iyon, 1,000 tanong, 1,000 pananasa. Napapikit si Marco sa loob ng isang segundo, sinusubukang kontrolin ang sarili. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng lobby, binitawan niya ito ng dahan-dahan. Medyo nahimasmasan na si Isabela, ngunit ang kanyang mata ay nanatiling nakatitik kay Marco. Mayroong kalituhan, pasasalamat, at isang bagay pa na mas malalim at mas mapanganib. Salamat, Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at bahagyang paos, hindi Mr. De Leon, kundi Marco. Ang pagbabago ay simple ngunit makahulugan. Tumango lang si Marco, tila nawalan ng boses. Gusto niyang sabihin na gagawin niya ito ulit, na ihahatid niya ito kahit saan, kahit kailan. Ngunit lumapit na ang doorman para tulungan si Isabela. Tumalikot na ito at pumasok sa lobby, hindi na lumingon pa. Naiwan si Marco sa gilid ng kalsada, nakatayo sa tabi ng kanyang kotse, ang kanyang puso ay kumakarera sa kanyang dibdib. Naramdaman pa rin niya ang multong ng pagdampi nito sa kanyang balat, ang init ng katawan nito, ang amoy ng buhok nito. Sa gabing iyon, sa gitna ng ala at pagdiriwang, isang bagong pinto ang nabukas. At alam nilang pareho, kahit walang salitang binikas, na sa susunod na pagkakataon, hindi na sila mag-aatubiling pumasok dito. Ang nasumunod na araw pagkatapos ng, pati ay naging isang masalang sayaw ng pag-iwas. Ang dating komportableng katahimikan sa pagitan nina Isabela at Marco sa opisina ay napalitan ng isang bigat, isang tensyon na halos nahihipo. Pilit nilang ibinalik ang kanilang samahan sa dating proporsyonal na kalagayan, ngunit para silang dalawang aktor na nakalimutan ang kanilang malinya. Ang mapag-usap ay naging maikli at laging tungkol sa trabaho. Iniwasan nilang makasabay sa elevator, iniwasan nilang maiwang mag-isa sa pantry. Kapag nakakasalubong sila sa hallway, isang pilit na ngiti at isang mabilis na tango lang ang palitan, ngunit ang kanilang mamata ay nasasabi ang ibang kuwento ang isang gabi, ang isang sasakyan, na isang padamping ang balat na patuloy na naiwan ng marka. Sa isip ni Marco, paulit-ulit na naglaro ang eksena. Ang amoy ng pabango ni Isabela, ang init ng kamay nito, ang imahan niya sa ilalim ng ilaw ang lobby. Para siyang binagyo,
At hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa ang hangin. Si Isabela naman, sa gitna ng mga importanteng pulong, ay natatapwan ang kanyang sarili na lumilipad ang isip. Ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang napupunta sa direksyon ng cubicle ni Marco. Ikinainis niya ang kawalan ng kontrol sa sarili, ngunit kasabay nito, may isang bahagi sa kanya na nagagalak sa kaguluhang idinudulot ng binata sa kanyang mayos na mundo. Ngunit ang tadhana, o sa kasong ito, ang Deadline and Project Phoenix, ay may sariling plano. Isang biglang problema sa datos mula sa isang supplier ang sumabog, at nangangailangan ito en agarang solusyon. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, ang opisina ay unti-unti nang nabakante, hanggang sa muli, tanging 2 tao na lang ang naiwan sa kanilang palapak. Nakakulong sa loob ng salaming pada ng opisina ni Isabela. Ang katahimikang bumalot sa kanila ngayon ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang gaan, wala na ang pakiramdam ng pagiging makakampi. Sa halip, ito ay isang katahimikang puno ng salitang hindi masabi, isang espasyong puno ng kuryenteng naghahanap ng paglalabasan. Nagtrabaho sila ng ilang oras. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga daliri sa keyboard at ang kaluskos ng mga papel, bawat kilos ay tila may mas malalim na kahulugan. Nang hubarin ni Isabela ang kanyang blazer at isinabit sa likod ang kanyang silya, iniiwan ang kanyang sarili sa isang simpleng blusang seda, naramdaman ni Marco ang pagkatuyo ang kanyang lalamunan. Nang itupi ni Marco ang manggas ang kanyang polo hanggang siko, ang mga mata ni Isabela ay nanatili doon ng isang segundo na mas matagal kaysa sa nararapat. Ang propesyonal na gawain ay isang manipis na kumot na pilit nilang itinatabon sa apoy na nagbabaga sa ilalim. Bandang alas 10 ng gabi, naayos nila ang problema. Tapos na ang trabaho. Pareho silang napabuntong hininga sa pagod at ginhawa. Tumayo si Isabela mula sa kanyang upuan at lumapit sa malaking bintana, tinitignan ang pamilya na tanawin ng ilaw ng siyudad. Sumunod si Marco, tumayo sa kanyang tabi, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang init na nakmumula sa babay. Ilang minuto silang tahimik, 2 anino laban sa kumikinang na siyudad. Binasa ni Isabela ang katahimikan. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Gusto kitang pasalamatan. Para sa gabing ito. At para na rin, sa nangyari noong isang gabi. Sa paggatid mo sa akin. Ang pagbanggit sa gabing iyon ay parang pagbubukas ang isang pinto na pareho nilang iniwasang katukin. Ito na ang pagkakataon. Naramdaman ni Marco ang isang biglaang paglakas ng loob. Isang pakiramdam na ngayon o hindi na kailanman. Walang anuman, Isabela, sagot niya, dahan-dahan at sinadya. Ang paggamit niya sa unang pangalan nito, nang walang kasunod na maam o direktor, ay isang deklarasyon. Isang pagtawid sa isang napakalinaw na linya. Ang pangalang Isabela ay nanatili sa hangin sa pagitan nila, mabigat at puno ng kahulugan. Hindi siya itinama ni Isabela. Hindi ito umatras. Sa halip, dahan-dahan itong lumingon para harapin siya. Ang kanyang mata ay naghahanap ng sagot sa mata ni Marco. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pada ay gumuho. Hindi ko na alam, halos pabulong na sabi ni Isabela, isang paamin ng kanyang pagkatalo. Matagal na panahon na mula nung naramdaman kong ganito. Wala sa balanse. Ang kanyang kahinaan ay isang imbitasyon. Sumagot si Marco ng may parehong sinseridad. Ako rin. At pagkatapos, sa isang iglap ng desisyon na mapapabago sa lahat, humakbang siya palapit. Ang espasyo sa pagitan nila, na kanina'y puno ngang pag-alinlangan, ngayon ay puno na ngang isang hindi may kakailang intensyon. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Hindi para hawakan siya ng bigla, kundi para marahang haplusin ang kanyang pisngi. Ang kanyang hinlalaki ay gumuhit ng isang linya ng apoy sa kanyang balat. Ang kilos ay isang tanong, isang pahingi ng pahintulot. Ang sagot ni Isabela ay ang marahan niyang pakpikit, isang paksuko. Iyon lang ang kailangan ni Marco. Dahan-dahan siyang yumuko, at ang kanilang labi ay nakdampi. Ang unang hali ay marahan, na alinlangan, puno ng pagkamangha na sa wakas, nangyayari na ang imposible. Naramdaman niya ang lambot ng galabi nito, nalasahan niya ang bahagyang tamis ng lipstick nito na may bakas pa ang kape. Ngunit ang paunang paingat ay parang isang dam na biglang gumuho, na bibigay daan sa isang rumaragasang agos ng lahat ng naipong pagnanasa, lahat ng tensyon, lahat ng magabing pinigilan nila ang kanilang mga sarili. Ang halik ay lumalim,
naging mapusok, naging desperado. Isang pag-angkin. Ang isang kamay ni Marco ay lumipat mula sa pisngi nito patungo sa batok nito, ang kanyang magadaliri ay isiniksik sa malambot nitong buhok. Hinihila siya palapit pa. Ang kamay ni Isabela ay dumapos sa dibdib ni Marco, sa simula ay para itulak siya palayo. Ngunit ang kanyang magaliri ay biglang kumuyom, at sa halip na itulak, ay kumapit ng mahigpit sa tela ng kanyang damit. Ito ay isang halik ng paksuko, isang paamin na pareho nilang gusto ito, na matagal na nilang gusto ito. Huminto sila, parehong humihingal, ang kanilang nganu ay makadikit. Ang katahimikan na sumuno ay mas malalim at mas mabigat kaysa sa dati. Puno ito ang bigat ang kanilang ginawa. Ang katotohanang walang nang balikan. Marco. Hindi natin dapat. Bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Alam ko, sagot ni Marco, ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi nito, pero kailangan. Walang nang ibang salitang namutawi. Naiwan silang nakatayo sa gitna ng malawak na opisina, ang mailaw ng siyudad sa labas ay mga walang pakialam na saksi sa kasalanang katatapos lang maganap. Ang lasaan unang ninakaw na halik ay nanatili sa kanilang ngalabi, isang pangakong matamis ngunit may kasamang lason. Ang linya ay tuluyan ng natawid, at sa kabilang panig nito, isang bagong mundo na mapanganib at kaakit-akit ang naghihintay sa kanila. Ang halik ay isang apoy na nagsimula bilang isang titik, na apoy bilang isang pakdampi. At nayon ay nakbabantang tupukin ang lahat sa kanilang paligid. Nang magiwalay ang kanilang ngalabi, ang hangin sa pagitan nila ay makapal at puno nga posibilidad na parehong nakakatakot at nakakaakit. Nakatitik sila sa isa-isa, ang kanilang madibdib ay mabilis na tumataas baba, ang bawat pahinga ay isang paamin sa kung ano ang kanilang ginawa at kung ano pa ang kanilang gustong gawin. Ang rasyonal na isip ni Isabela, ang isip na nakpapatakbo ng isang buong dibisyon at nagsasara ng milyon-milyong pisong kontrata, ay sumisigat ng tumakbo. Ngunit ang kanyang katawan, na matagal ng uhaw sa init at haplos, ay nanatiling nakatayo, tila nakakadena sa presensya ni Marco. At tila ang langit mismo ay nakisang-ayon sa kaguluhan sa kanilang mga puso. Isang matalas na kitlat ang gumuhit sa kalangitan, na sinundan ng isang malakas na dagundong ng kulok na yumani sa salamin ng bintana. At pagkatapos, bumuhos ang ulan. Hindi isang ambon, kundi isang tropikal na unos na tila gustong lunurin ang buong siyudad. Ang malakas na pakpatak ng ulan sa bintana ay naging isang pada ng tuno, na epektibong nahiwalay sa kanila mula sa labas na mundo. Ang kanilang opisina sa itaas ay naging isang kulungan, isang santuwaryo, isang pugat. Ang biglaang pakulo ay napagulat kay Isabela, at isang maliit na tuno ng takot ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa isang iglap, kumilos si Marco, hindi na naisip, kundi puro na lang insting. Ikinulong niya si Isabela sa kanyang mabisik, isang kilos na parehong nakpoprotekta at umaangkin. Shh! Okay lang, bulong niya sa buhok nito. Naramdaman ni Isabela ang tibok ng puso ni Marco sa kanyang pisngi, malakas at mabilis, na tumutukma sa sarili niyang tibok. Sa yakap na iyon, lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Itinaas niya ang kanyang mukha, at ang kanilang ngalabi ay muling naktakpo. Ang pangalawang halik na ito ay walang bakas ang pag-aalinlangan. Ito ay gutom, desperado, at puno ang katiyakan. Isang pagangkin sa isang bagay na matagal nang ipinakait. Habang lumalalim ang halik, naramdaman ni Isabela ang sahi na nawawala sa ilalim ng kanyang paa. At hindi ito isang ilusyon. Sa isang malakas ngunit maingat na kilos, binuhat siya ni Marco. Isang impit na sigaw ng pagkagulat ang kumawala kay Isabela, ngunit ang kanyang braso ay agad na pumulupot sa liingang binata. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang kanyang direktor. Isa siyang babae na nasa mga bisik ng kanyang mangingibig. Dinala siya ni Marco sa sulok ng opisina, kung saan nakatayo ang isang mahaba at itim na leather sofa, isang piraso ng muebles na karaniwang nagsisilbing simbolo ng kapangyarihan, ngunit sa gabing iyon, ito ay magiging kanilang kama. Dahan-dahan siyang ibinaba ni Marco dito, at ang malamig na katat ay tila isang paalala sa lamig ng mundong kanilang tinalikuran, isang stark na kaibahan sa init na namumuo sa pagitan nila. Ang nanginginig na makamay ni Marco ay nasimulang maklakbay, hinahanap ang mabutones ng kanyang blusang seda. Ang bawat butones na kanyang natatanggal ay parang isang kandado na nabubuksan, isang sikretong nabubunyak. At sa ilalim ng puting tela, isang pangitain ang sumalubong sa kanya.
Isang mamahaling itim na lasebra, isang masalang piraso ng kaswatan na tila isang anino sa kanyang maputing balat. Ito ang nakatagong sandataing isang babaeng sanay sa laban, isang patunay ang kanyang sensualidad na itinatago niya sa ilalim ng kanyang profesional na imahe. Para kay Marco, ang tanawin ay sagrado at profano. Ang matagal na niyang pinapangarap ay nasa harap na niya, mas maganda at mas totu. Sa isip ni Isabela, ang mga salita ay naunahan. Marco, mali ito, may asawa ako. Ang reputasyon ko. Ang pamilya ko. Ngunit ang masalitang iyon ay naluluno sa bawat pagdampingang madaliri ni Marco sa kanyang balat, sa bawat halik na iginagawat nito sa kanyang lik, sa kanyang balikat. Ang kanyang katawan ay may sariling isip, isang taksil na sumisigaang o. Habang ang kanyang isip ay sumusuko na sa pagtanggi. Ang kanyang kamay, na dapat sana'y pumipigil, ay may sariling kagustuhan. Hinubat niya ang polo ni Marco, ang kanyang daliri ay gumagapang sa matigas na dibdib at tiyan nito, isang pagalugat sa isang teritoryong bago at kapanapanabik. Ang kanilang katawan ay nagtagpo, isang perpektong banggaan ng dalawang makaibang mundo. Ang kanyang karanasan at ang kanyang kabataan. Ang kanyang pagpipigil at ang kanyang walang frenong pagnanasa. Ang tunog na ulan sa labas ay naging musika ng kanilang paisa. Ang maungol na pinipigilan ni Isabela ay naging mga salitang hindi niya masabi. Ang mabulong ni Marco and Isabela. Ang ganda mo, ang ganda-ganda mo, ay naging isang panalangin. Ang bawat haplos, bawat halik, ay isang paglalakbay, isang patuklas sa malihim na hadin, isang pagiba sa mapada na matagal ng itinayo. Ang kanyang mapaunang salitaeng patutol ay naging maungol ang kasiyahan. Ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na binabanggit sa isang tonong puno ang paksamba at pakauhaw. Ang malamig na leather ay naging mainit sa ilalim ng kanilang katawan. Ang kanilang hininga ay nagsama. Ang kanilang pawis ay naghalo, at sa isang perpektong sandali, ang dalawang katawan ay naging isa. Isang pagsabog ng kasiyahan, isang sandali ng katahimikan. Isang paglaya mula sa lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap. Para sa kanya, ito ay isang pagbawi sa kanyang pagkababay na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang gatagumpay. Para sa kanya, ito ay ang katuparan ng isang pangarap na nagsimula sa isang simpleng paganga, nang ang unos sa loob nila ay humupa, kasabay ng pahinangang ulan sa labas, nanatili silang makayakap sa sofa. Ang tanging maririnig na lang ay ang kanilang pahinga at ang mahinang patak ng ulan. Ang damit ay nakala sa sahig. Masaksi sa kanilang mabilis at mapuso na pag-ibig. Ang ilaw ng siyudad ay tumagos sa bintana, gumuguhit ng mga pattern sa kanilang hubat at pawisang balat. Dahan-dahang hinaplos ni Marco ang mukha ni Isabela. Inaalis ang ilang hibla ng buhok na dumikit dito. Sa ilalim ng kanyang daliri, naramdaman niya ang pamumulangan niyang pisngi, ang lambot ng kanyang balat. Walang salitang namagitan. Ang kanilang mga mata ang nausap, isang pausap na mas malalim kaysa sa anumang salita. Ngunit habang ang init ng pagnanasa ay unti-unting napapalitan ng lamig ng katotohanan, ang tingin ni Isabela ay napunta sa kanyang kaliwang kamay, sa gintong singsing sa kanyang daliri. Isang malamig na piraso ang metal na tila mas bumigat ng 1,000 beses. Ang kasiyahan ay toto, ang koneksyon ay hindi may kakaila, ngunit ang anino ang kataksilan ay mahaba at madilim. Tapos na ang ulan. Ngunit ang totong bagyo sa kanilang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang sikat ng araw kinabukasan ay pumasok sa mga siwang ng bintana ni Isabela na tila isang mapanghusgang hukom. Nagising siyang maisa sa kanyang malawa at malamig na kama. Ang katahimikan ng kanyang penthouse apartment ay mas malakas at mas nakakabingi kaysa dati. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi ang manakatambak na trabaho, kundi ang multo ang nakdaang gabi. Ang bigat ng katawan ni Marco sa ibabaw niya, ang init ng hininga nito sa kanyang lig, ang lasa ng mga labi nito. Napabangon siya at dumiretso sa banyo, tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. May nagbago ba? May bakas bang ang kasalanan sa kanyang mga mata? May marka bang ang halik ni Marco sa kanyang balat na tanging siya lang ang nakakakita? Para siyang ibang tao. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may kislap sa mata na matagal nang nawala, ngunit mayroon ding anino ng takot. Ang kanyang pang-umagang ritual, na dati kasing tumpak ng isang orasan, ay biglang nakawata-wata. Nanginginig niyang isinuot ang kanyang damit,
at ang bawat piraso ng tela na dumadampi sa kanyang balat ay nakpapaalala sa kanya kung paanong hinubad iyon ngang kamay ng ibang lalaki. Ang litrato ng kanyang asawa sa tabi ng kama, na nakangiti, ay parang isang sampal sa kanyang muha. Ang pagkakasala ay isang lason na unti-unting gumagapang sa kanyang sistema, ngunit sa ilalim nito, may isang lason na mas matindi pa ang alaala ng kasiyahan. Sa kabilang banda ng siyudad, sa isang maliit na apartment, nagising si Marco na parang nanalo sa isang digmaan. Ang bawat sulok ng kanyang katawan ay buhay na buhay, puno enerhiya at tagumpay. Ang gabing iyon ay hindi isang pagkakamali. Para sa kanya, iyon ay katuparan. Mula sa paganga, naging pagnanasa, at ngayon, isang bagay na mas malalim pa. Paulit-ulit niyang inaalala ang bawat detalye, ang lambot ng buhok ni Isabela, ang tunog ng kanyang ungol, ang paraan ng pagkapit nito sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang tuwa, mayroong takot. Ano na ngayon? Isang gabi lang ba iyon? Isang pagkakamali na dulot ng ulan at ng pagkakataon? Paano siya haharapin nito sa opisina? Ang kapangyarihan ay nasa mga kamay pa rin nito. Sa isang salita lang, kaya siyang durugin ni Isabela, kaya siyang tanggalin hindi lang sa kumpanya, kundi maging sa buhay nito. Ang takot na iyon ay isang malamig na kamay na pumipigas sa kanyang puso. Ang kanilang unang pagkikita sa opisina ay isang pagtatanghal sa pinakamatinding entablado. Nakasalubong sila sa pantry. Sa loob ng isang segundo, naktama ang kanilang mga mata. Sa maikling sandaling iyon, isang buong pausap ang naganap, isang tanong, isang pangamba, isang paalala sa kanilang lihim. Ngunit kasing bilis ng pagtatakbo ay ang paiwas. Isang mabilis na tango lang mula kay Isabela bago ito tumalikod, naiwan kay Marco na nakatayo, hawa ang isang tasang kape na biglang lumami. Nang kailanganin niyang pumasok sa opisina nito para sa isang report, ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay parang isang paglakat sa alambre. Pagpasok niya, ang silid na naging saksi sa kanilang pagnanasa ay bumalik na sa dati nitong anyo, isang malamig na tanggapan ng kapangyarihan. Ang leather sofa ay isa na lamang mamahaling muebles. Ang kanilang pag-usap ay halos hindi nila makayanan sa sobrang pagkailang. "Good morning, ma'am," sabi ni Marco. Ang ma'am ay parang isang salitang banyaga sa kanyang dila. "The report," sagot ni Isabela, hindi man lang tumitingin sa kanya, ang kanyang nga mata ay nakatutok sa computer screen. Nagpanggap sila, ngunit ang bawat formal na salita ay isang kasinungalingan. Ang hangin ay makapal sa mga bagay na hindi nila masabi. Ang pagpapanggap ay hindi magtatagal. Kinagabihan, nang paalis na ang lahat, pinigilan ni Isabela si Marco. "Maiwan ka. May kailangan tayong pag-usapan." Nang silang dalawa na lang ulit, hinarap siya ni Isabela. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontrol, ngunit ang kanyang nga mata ay nagpapakita ng kaguluhan. "Marco, tungkol sa nangyari," simula niya, ang kanyang boses ay malamig at formal. "Isa iyong pagkakamali. Uminom ako, umulan, pagod tayo. Hindi na dapat maulit pa. Mayroon akong pamilya, isang reputasyon, hindi ko kayang isugal ang lahat para sa isang pagkakamali." Ang bawat salita ay parang isang punyal sa puso ni Marco. "Pagkakamali?" tanong niya, hindi makapaniwala. "Iyon ba talaga ang tingin mo doon, Isabela? Dahil para sa akin, iyon ang pinakatotoong nangyari sa buhay ko sa loob ng mahabang panahon." Lumapit siya, ngunit umatras si Isabela. "Huwag," sabi nito. "Hindi mo naiintindihan ang nakataya dito." Nakita ni Marco ang takot sa mamata nito, ngunit nakita rin niya ang pagnanasa na pilit nitong itinatago. Alam niyang nagsisinungaling ito, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili nito. "Naintindihan ko," sabi niya, mas mahinahon na ngayon. "Naintindihan kong natatakot ka, pero hindi mo ako kayang harapin at sabihing wala kang naramdaman." Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tinalikuran siya ni Isabela at muling tumingin sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nakpapakita ng isang babaeng nasa bingit ng pagguho. Alam niyang tama si Marco. Hindi niya kayang bumalik sa dati, sa malamig na kama, sa tahimik na apartment, nalasahan na niya ang ipinagbabawal na prutas, at ngayon, hinahanap-hanap na niya ito. Humarap siyang muli kay Marco. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip, isang desperadong pagtatangka na kontrolin ang isang bagay na alam niyang hindi na makokontrol. "Sige," sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong, ngunit may mga patakaran.
At doon, sa gitna ng kanilang munting isla sa itaas ng siyudad, isinulat nila ang nga batas ng kanilang kasalanan. Una, walang sinuman ang dapat makaalam. Ang kanilang lihim ay isang bomba na sasabog sa oras na may ibang makahawa nito. Ikalawa, sa opisina lang. Isang hangal na patatangkang ikahon ang kanilang relasyon sa isang lugar, na parabang ang apat na sulok ng opisina ay kayang ikulong ang apoy na sinimulan nila. Ikatlo, at ang pinakaimposibleng patakaran sa lahat, walang damdamin. Ito ay para lang sa katawan, sabi ni Isabela, sinusubukang kumbinsihin ang sarili, isang paraan para makatekas. Walang ibig sabihin. Tumango si Marco, kahit alam niyang huli na ang lahat, para sa kanya, mayroon na itong ibig sabihin. Ang sumunod na linggo ay naging isang mapanganib na laro. Ang kanilang mga pakikita ay laging ninanakaw. Isang mabilis na halik sa loob ng bakanteng conference room. Isang haplos sa liko habang walang nakatingin sa elevator. At ang pinakahihintay nilang sandali, ang mga oras pagkatapos ang trabaho, kapa ang opisina ni Isabela ay muling nagiging kanilang palaruan. Ang bawat pakikita ay may kasamang takot. Ang bawat tunog ng yaba sa labas ang pinto ay napapatigil sa kanilang pahinga. Ang bawat paring ng telepono ay napapakaba sa kanilang nga dibdib. Ngunit ang takot na iyon, ang panganib na mahuli, ay nadakdak lang sa tindian kanilang pananasa. Ito ay naging isang adiksyon. Ang dualidad ng kanilang buhay ay nakalalasing. Sa umaga, sa harap ng lahat, siya si Director Reyes at si Marco ay ang masipa niyang tauhan. Sa gabi, sa likod ng nakakandadong pinto, siya ay si Isabela na humihinga habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Marco. Isang gabi, sa gitna ng kanilang paisa, biglang tumuno ang telepono ni Isabela, ang pangalan sa screen ay asawa ko. Biglang nanigas si Isabela, ang init sa pagitan nila ay biglang nanlamig. Sinagot niya ang tawag, ang kanyang boses ay biglang naging matamis at normal. Hi, mahal. Kumusta ka na? Habang nakikipausap siya sa kanyang asawa, nakatingin siya kay Marco, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok. Mabilis na isinusuot ang kanyang damit. Sa mga mata ni Isabela, nakita ni Marco ang kanyang sarili, isang madungis na lihim. At sa mga mata ni Marco, nakita ni Isabela ang bigat ng kanyang kataksilan. Ibinaba niya ang telepono, ang mahika ay nawala. Ang naiwan na lang ay ang 2 taong nakasala, nakatayo sa isang silid na puno nga kasinungalingan. Nasimula na ang maaraw ng kanilang pagiging makasalanan, at ang daang kanilang tinataha ay isang daang walang balikan. Ang masumunod na linggo ay naging isang blon ng ninanakaw na sandali at nagbabagang panyanasa. Ang patakaran na kanilang itinakda walang nakakaalam, sa opisina lang, walang damdamin ay naging isang malungkot na biro. Ang kanilang relasyon ay naging isang lihim na ilog na dumadaloy sa ilalim ng abalang opisina, isang ilog na mas lumalalim at mas rumaragasa sa bawat araw na lumilipas. Ang dating takot na mahuli ay napalitan ang isang mapanganib na kaba na napapatindi lang sa kanilang adiksyon. Natuto silang mausap gamit ang nga mata, isang sulyap sa gitna ng pulong ay sapat na para maging isang pangako ng kung anong magaganap mamayang gabi. Ang isang aksidenteng pagdampi nga may sa hallway ay naiwan ng isang apoy na naalap sa loob ng maraming oras. Naging mas mapangahas sila. Minsan, sa loob ng elevator na para lang sa mga executive, sa mabilis na paakyat mula sa lobby patungo sa kanilang palapa, itutulak siya ni Marco sa pada at hahalikan ng mabilis ngunit marubdop. Maiwan sa kanya ng isang ngiting kailangan niyang itago pagbukas ng pinto. Ang panganib ay naging kanilang pampagana. Ngunit ang mga mabilis na sandali ay hindi nasapat. Ang kanilang pagnanasa ay parang isang gutom na hindi napapawi ng mumunting piraso ng tinapay, ito ay humihingi ng isang piging. Ang kanilang katawan ay naghahanap-hanap sa isa't isa, hindi na lang dahil sa libog, kundi dahil sa isang pangangailangan na mas malalim pa. Ito ay naging kanilang takas, kanilang santuwaryo. Isang gabi, pagkatapos ng isang napakahabang araw kung saan lahat ay tila nakamali para kay Isabela, nanatili siya sa kanyang opisina, ang bigat ng buong mundo ay tila nakapatong sa kanyang nga balikat. Pinawi na niya ang lahat, naghahanap ng katahimikan, ngunit ang katahimikan ay lalo lang napapalakas sa boses ng kanyang nga problema. Hindi niya namalayan, pumasok si Marco sa kanyang opisina, hindi na kumato, dala ang 2 tasa ang mainit na saa. Inilapak niya ang isa sa mesa nito at hindi na naksalita.
Lumapit siya sa likod ng kanyang silya, kung saan ito nakaupo at nakatingin sa labas, at dahan-dahan, sinimulan niyang masahihin ang kanyang nga balikat. Sa una, nanigas si Isabela, ngunit ang init at lakas ng nga kamay ni Marco ay tila kayang tunawin hindi lang ang tensyon sa kanyang nga kalamnan, kundi pati na rin ang pada sa paligid ng kanyang puso. Napapikit siya at napabuntong hininga, isang tunog ngang paksuko at ginhawa. Pinaikot siya ni Marco sa kanyang silya para humarap sa kanya. Lumuhod siya sa harap nito para maging makapantay ang kanilang mga mata. Ang kilos ay isang pakpapakita ng paksamba, hinaplos niya ang mukha nito. Pagod ka na, bulong niya. Tumango lang si Isabela, walang lakas na magsalita. Hayaan mong alagaan kita ngayong gabi, dada pa ni Marco, ang kanyang mata ay nangungusap ngang isang pangakong higit pa sa pisikal. Hinalikan niya ito, dahan-dahan sa simula, hanggang sa ang halik ay naging mas mapuso. Dinala niya si Isabela patayo, at habang makahalikan, dinala niya ito patungo sa pamilya na leather sofa. Ngunit ngayong gabi, iba ito, hindi na ito mabilis at desperado. Ito ay mabagal, sinasadya, isang ritual. Dahan-dahan niyang hinubat ang blazer nito, pagkatapos ay ang kanyang blusa. Ang kanyang mata ay isang detalyadong pagalugat sa bawat pulgada ng katawan nito na nabubunyak. Isabela, bulong niya habang ang kanyang mga labi ay gumagapang sa lit nito. Ang ganda ng katawan mo. Parang hindi ka tumatanda. Ang masalita ay parang isang mainit na haplos sa kaluluwa ni Isabela, na sa mahabang panahon ay nasanay ng tinitingnan bilang isang uta, isang posisyon, hindi isang babae. Ang paksambang iyon sa kanyang nga mata ay nagbigay sa kanyang lakas, ng kapangyarihan. Siya naman ngayon ang kumilos. Habang hinahalikan siya ni Marco, ang kanyang magkamay naman ang naklakbay, tinatanggal ang mabutones ng damit ng binata. Inilantat niya ang dibdib nito, hinaplos ang matitigas na kalamnan. Ang kontras ang kanilang mga katawan, ang kanyang pagiging isang babaeng may karanasan, ang kanyang balat na malambot ngunit may tibay, at ang kanyang kabataan, ang kanyang balat na masikip at puno ng lakas ay isang perpektong tulong ng pananasa. Maingat siyang hinubaran ni Marco, na parang isang napakahalagang sining na ngayon lang niya nakita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pahanga para sa kanyang nga dibdib, na kahit may dalang marka ng panahon at pagiging ina, ay nananatiling puno at kaakit-akit. Para sa kanya, ang bawat kurba, ang bawat marka sa katawan ni Isabela ay hindi isang imperfeksyon, kundi isang bahagi ng kuwento ng babaeng hinahangaan at ninanasan niya. Ang kanyang nga kamay ay gumalugat sa lambot ng tiyan nito, sa bilot ng kanyang nga balakang, at sa kapunuan ng kanyang nga pigi. Ang bawat pagdampi ay isang paksamba, at nang sila'y muling maging isa, ang kanilang pagtatali ay isang sayaw na kabisado na nila. Alam na niya kung paano ito pasisigawin sa kanyang pangalan. Alam na niya kung paano ito painitin sa isang haplos lang. Ang kanilang nga salita ay naging isang mahalay na musika sa loop ng silid. Marco. Si Pei. Hingal ni Isabela, ang kanyang makuko ay banayat na bumaon sa likod ni Marco, hindi na sinusubukang pigilan ang sarili. Isabela, ang bango mo, ang sarap mo. Sagot ni Marco. Ang kanyang bawat salita ay isang paksuko sa kapangyarihan ng babae sa kanya. Ang kanilang nga ungol ay sumasama sa mahinang tunog ng siyudad sa labas, ngunit sa loob ng kanilang munting mundo, sila lang ang umiral. Ang kanilang makatawan ay gumagalaw sa isang perpektong ritmo, isang pausap na walang salita, isang paintindi na walang paliwanag. Ang kasiyahan ay mas matindi, mas tumatago sa kaluluwa. Hindi na ito isang simpleng pakpapalabas ng libo. Ito ay isang koneksyon, isang desperadong pagkapit sa isang bagay na nagpaparamdam sa kanilang sila'y buhay na buhay. Pagkatapos, habang nakahiga silang makayakap, pawisan at pagod, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanila. Ang katahimikan ngayon ay hindi na dahil sa pagkailang, kundi dahil sa pagkakaintindihan. Ang patakarang walang damdamin ay isa na lamang nakatawang alaala. Dito, sa dilim, habang nakahiga sa kanyang ngabisik, ibinuhos ni Isabela ang lahat ng kanyang stress mula sa mahapon. Ikinuwento niya ang tungkol sa kliyenteng mahirap kausapin, ang tungkol sa mga numerong hindi tumutugma. At si Marco ay nakinig. Hindi siya nagbigay ng solusyon, nakinig lang siya. Naging kanlungan siya nito, isang bagay na hindi kayang ibigay ng kanyang asawa kahit kailan. At doon, sa gitna ng kanilang pagiging mahina, naramdaman ni Isabela ang isang bagong panganib na mas matindi pa kaysa sa mahuli sila.
Ang panganib na tuluyan siyang mahulog. Habang nakbibihis na si Marco para umalis, isang tanong ang kumawala sa bibig ni Isabela, isang tanong na matagal nang naglalaro sa kanyang isip, Marco. Ano ba itong ginagawa natin? Natigilan si Marco. Wala siyang sagot. Humarap siya at hinalikan ito muli, isang halik na puno ang pagnanasa, ngunit mayroon na ngayong bakas ang kalungkutan. Alam nilang pareho na sila ina sa isang daan na walang malinaw na patutunguhan, isang daan kung saan ang bawat hakbang ay mas naglalapit sa kanila sa isang hindi maiwasang bangin. Ang pananasa ay tumindi, ngunit kasabay nito ay ang pag-ibig at ang sakit na kaakibat nito. Ang adisyon ay nadudulot ng isang mapanganib na epekto, ang pagiging kampante. Sa loob ng 2 buwan, ang mundo ni na Isabela at Marco ay umiko sa isang ritual ng nakaw na pagnanasa. Naging eksperto sila sa sining ng paglilihim. Ang kanilang sistema ay perpekto. Ang huling oras sa opisina, ang nakakandadong pinto, ang paalis ng makahiwalay. Ang takot na dating napapakaba sa kanilang dibdib ay napalitan na ang isang pamilyar na kilik, isang laro na alam na nila kung paano laruin at laging sila ang panalo. Ang kanilang katapangan ay lumaki. Hindi na sila nakukontento sa gabi. Minsan, sa gitna ng isang abalang hapon, kapaalam nilang may mahabang pulong ang manasa paligid, isasara ni Isabela ang kanyang pinto, at ilang minuto lang, papasok si Marco na may dalang mapekang papeles. Sa likod ng nakakandadong pinto, sa liwanag ng araw, magaganap ang isang mabilis ngunit marubdob na halikan, isang pagdampi, na sinusundan ng mahinang tawanan, na parabang kinukutya nila ang buong mundo na walang kamalay-malay. Naramdaman nilang sila'y hindi kayang talunin, na ang kanilang lihim na paraiso ay hindi kayang pasukin ng sinuman. Isang Biyernes ng hapon ang pakiramdam na iyon ng pagiging kampante ay nasa ruro nito. Ang opisina ay unti-unti nang humihina ang enerhiya, ang lahat ay sabik na sa pagdating ng weekend. Para kina Isabela at Marco, ang weekend ay isang uri ng pagdurusa 48 oras na hindi sila makikita kaya't ang huling hapon ng Biyernes ay naging kanilang munting pagdiriwang. Muli, ang pinto ng opisina ni Isabela ay nakakandado. Ang kapaligiran ay magaan at mapaglaro. Walang mabigat na pagnanasa, tanging isang masayang paglalambingan. Nakaupo sila sa leather sofa, makaharap, nagtatawanan habang naghahalikan. Ang kanyang kurbata ay bahagyang nakaluwag, ang 2 butones sa itaas ng kanyang blusa ay nakabukas. Ang sikat ng hapon na tumatama sa kanila ay nabigay sa eksena ng isang inosenteng anyo na isang malaking kabalintunaan sa kanilang ginagawa. Mamimiss kita ngayong weekend, bulong ni Marco sa pagitan ng mahali. Trabaho lang ang isipin mo, pabirong sagot ni Isabela, para hindi mo ako masyadong isipin. At sa gitna ng kanilang tawanan, isang tunog ang biglang pumunit sa kanilang perpektong mundo, isang malakas at biglang katok sa pinto. Hindi ito isang alanganing katok, kundi isang katok na may kumpiyansa, isang katok ng isang taong sanay na laging pinakbubuksan. Ma'am? Ma'am Isabela? Ang boses sa labas ay malinaw at pamilya. Ito ang boses ni Anna, ang kanyang sekretarya sa loob ng 10 taon. Ang babaeng mas nakakakilala sa kanyang schedule kaysa sa kanyang asawa. Ang babaeng may hawak ng susi sa lahat ng kanyang pinto, literal at matalinghaga. Sorry po sa abala, ma'am, naiwan niyo po kasi ang susi ngkotse niyo sa mesa ko. Alis na po sana ako. Sa isang iglap, ang init sa kanilang mga katawan ay naging yelo. Nanigas sila, ang kanilang mga mata ay natakpo sa isang tingin ng purong, hindi mapapantayang takot. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Isabela. Ang ngiti sa malabi ni Marco ay naging isang grimace ng sinda. Ang tibok ng kanilang puso ay naging isang malakas na tambol na tila maririnig hanggang sa labas. Walang salitang namagitan. Ang kanilang isip ay sumisigaw. 1 segundo, 2 segundo. Pagkatapos, ang gulat ay napalitan ng isang desperadong pagkilos. Isang tahimik na mamadaling pagkilos. Mabilis nilang inayos ang kanilang mga sarili. Ang manangingini na daliri ni Isabela ay nahirapang isara ang butones ng kanyang blusa. Mabilis na inayos ni Marco ang kanyang damit. Ang kanilang magalaw ay malamya at hindi makatukma, na parang 2 kriminal na nahuli sa akto. At pagkatapos narinig nila ang tunog na kinatatakutan ng lahat ng naktakagong lihim, ang kalansing ng susi sa labas ng pinto, gagamitin ni Anna ang kanyang master key. Doon,
Itinuro ni Isabela ang pinto sa isang sulok ng kanyang opisina, ang pinto ng kanyang pribadong banyo. Walang ibang mapagtatagwan. Walang ibang daan. Mabilis na gumapang si Marco patungo doon. Ang bawat galaw niya ay tila napakabagal. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay parang isang pagsabog. Isinara niya ang pinto en banyo ng walang tunog, isang segundo lang bago nila narinig ang peklik ng kandado en pinto en opisina. Pumasok si Anna. Kinailangan ni Isabela na ibigay ang pagtatanghaling kanyang buhay. Mabilis siyang pumunta sa kanyang mesa at yumupo, kinuha ang telepono at napanggap na may kausap. Pilit niyang kinokontrol ang kanyang pahinga, pilit niyang pinapakalma ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Oh, Anna, andiyan ka pala," sabi niya, pilit na pinapanatili ang isang normal na tono. "Pasensya na. May tinatapos lang akong tawag." Ngumiti si Anna, ngunit ang mga mata nito ay matalas. Bilang isang sekretarya sa lupngang, maraming taon, sanay siyang makbasa ng mga bagay na hindi sinasabi. At sa masandaling iyon, may naramdaman siyang mali. Ang hangin sa silid ay tila mabigat, ang mukha ni Isabela ay namumula. Mayroon bang ibang amoy sa hangin bukod sa pamilya na pabango ng kanyang amo? Tumingin si Anna sa paligid. Ang kanyang nga mata ay dumapo sa leather sofa. Wala namang kakaiba, ngunit tila ang isang unan ay wala sa tamang lugar. Isang maliit na detalye na maaring walang ibig sabihin o maaring nagsasabi ng isang buong kwento. "Ay, pasensya na po, ma'am. Ito po ang susi niyo," sabi ni Anna, inilapa ang susi sa mesa. "Sige po, mauna na ako. Magandang weekend po." "Salamat, Anna." "Magandang weekend din." Ang nga salita ay normal, pang-araw-araw, ngunit sa ilalim nito ay isang nagumapaw na tensyon. Nang makalabas si Anna, hinintay ni Isabela na marinig ang mga yaba nito na papalayo sa pasilyo. Nang sigurado na siyang wala na ito, isang malakas na pahinga ang kumawala sa kanya na tila kanina pa niya pinipigilan. Halos matumba siya sa kanyang upuan, ang kanyang nga binti ay naging parang gulaman. Lumabas si Marco mula sa banyo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ang mapaglarong mangingibi kanina ay nawala, napalitan ng isang takot na binata. Tumingin sila sa isa-isa. Ang kili ay wala na, ang laro ay tapos na, ang naiwan ay ang pangit at nakakatakot na katotohanan. Gaano kalapit? Gaano sila kalapit sa ganap na pakawasa? Ang adrenaline ay napalitan ng isang nanlalamig na realisasyon. "Balik na tayo," bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Balik na tayo, Marco. Hindi na natin pwedeng gawin ito." Ang tako ay natula sa kanya na itigil na ang lahat. Mas mabuti nang masaktan ngayon kaysa masira ang lahat. "Hindi," mabilis na sagot ni Marco, "ang takot na mawala si Isabela ay mas matindi kaysa sa takot na mahuli. Majijing mas maingat lang tayo." "Hindi na natin ulitin majing mas maingat," putol ni Isabela. "Marco, isang maling galaw lang, isang segundo lang. Tapos na ang lahat. Ang buhay ko, ang pamilya ko, ang trabaho mo. Tapos na." Naiwan silang nakatayo sa makabilang panig ng silid. Ang espasyo sa pagitan nila, na kanina lang ay puno ng tawanan at pagnanasa, ngayon ay puno ng isang malamig na takot. Ang kanilang perpektong mundo ay nakaroon ng malaking bita. Ang pagiging kampante nila ay binasak ng isang simpleng katok sa pinto. Mula sa araw na iyon, ang laro ay hindi na masaya. Bawat hindi inaasahang katok, bawat biglaang tawa sa telepono, bawat tingin mula sa isang kasamahan, ay magiging isang banta. Ang paranoia ay isang binhi na itinanim sa kanilang relasyon, at alam nilang pareho na isang araw, ito ay tutubo at sisirain ang lahat. Ang insidente sa pinto kasama si Anna ay isang malakas na sampal ng katotohanan na gumising kina Isabela at Marco mula sa kanilang panaginip ni pagnanasa. Ang dating pagiging kampante ay biglang naging isang nakakaparalisang paranoia, ang kanilang lihim na paraiso ay naging isang kulungang gawa sa takot. Ang nga mapangahas na halik sa elevator at ang nga palihim na pausap sa pantry ay biglang nawala. Pinalitan ito ng maingat na distansya at matingin na puno ng pangamba. Bawat katok sa pinto ng opisina ni Isabela ay napapadala ng isang alungang kaba sa kanilang dalawa. Bawat hindi inaasahang paglapit ng isang kasamahan ay isang potensyal na banta. Ang kanilang nga pakikita sa gabi ay naging mas madalang at mas maili, ang init ng pagnanasa ay laging may kahalong lamig ng takot. Ang laro ay hindi na masaya.
Ito ay naging isang mabigat na pasanin. Ngunit ang takot ay may makaibang epekto sa kanilang dalawa. Para kay Isabela, ang takot ay nakasentro sa kung ano ang maaring mawala sa kanya. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pamilya. Ang pagtatapos sa relasyon ay tila ang tanging lohikal na solusyon, ngunit ito ay isang solusyon na hindi kayang gawin ng kanyang puso. Para kay Marco, ang takot ay mas simple at mas malalim. Ang takot na mawala si Isabela. Ang muntik na pagkahuli sa kanila ay hindi natulak sa kanya palayo. Sa halip, ito ay natulak sa kanya na harapin ang tunay na lalim ng kanyang nararamdaman. Hindi na ito simpleng pananasa sa isang maganda at makapangyarihang babae. Hindi na ito kilit na dulot ng bawal. Ito ay pag-ibig. Isang pag-ibig na komplikado, impossible, at ngayon, masakit. Nagsimulang kamuhian ni Marco ang mga patakaran na dati niyang tinanggap. Ang pagiging isang lihim ay naging isang uri ng torture. Kapag nakikita niya si Isabela na nakikipagtawanan sa ibang mga executive sa hallway, isang matinding selos ang sumusundot sa kanyang dibdib. Hindi siya maaring lumapit. Hindi siya maaring sumali. Isa lang siyang anino sa buhay nito. Ang pinakamasakit ay ang pagdating ng Biyernes ng hapon. Habang pinapanood niya si Isabela na nag-ayos ng gamit, naghahanda para umuwi sa kanyang asawa, sa kanyang totoong buhay, nararamdaman niya ang isang pisikal na sakit. Sino ang lalaking iyon na may karapatan sa magabi ni Isabela, sa kanyang maumaga, sa kanyang weekend? Isang lalaking hindi niya kilala ngunit kinamumuhian niya ng buong puso. Ang kanilang napakikita sa opisina, na dati isang gantimpala, ngayon ay parang isang paalala sa lahat ng bagay na hindi nila maaring majing. Gusto niya nga higit pa. Gusto niyang maging bahagi ng totoong buhay nito, hindi lang isang nakaw na sandali sa isang leather sofa. Ang pagbabagong ito sa kanyang puso ay nagsimulang mabanaa sa kanilang mapakikita. Ang pagnanasa ay nandun pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang bagong uri ng lambing. Pagkatapos ang kanilang pagtatali, hindi na siya basta-basta nagbibihis para umalis. Nananatili siya, niyayakap ito ng mahigpit, hinahalikan ang nito. Nagsimula siyang magtanong, "Kumusta ang weekend mo? Ano ang paborito mong pelikula? Saan mo gustong magbakasyon kung may pagkakataon ka?" Masimpleng tanong na isang direktang paglaba sa kanilang kasunduan. Sinubukan ni Isabela na panatilihin ang pader sa pagitan nila. "Marco, huwag nating pag-usapan yan dito." Madalas niyang sagot, isang bahagyang inis sa kanyang boses. Pilit niyang gustong panatilihing simple ang lahat pisikal, walang komplikasyon, madaling kontrolin. Ngunit ang lambing ni Marco ay isang nakakawang sakit. Ang kanyang nga tanong ay nabubukas ang mga pinto sa kanyang puso na matagal na niyang isinara. At sa kabila ang kanyang paiingat, natatapuan niya ang kanyang sarili na sumasagot, na nagbabahagi ang maliliit na piraso ang kanyang kaluluwa, na unti-unti, at laba sa kanyang kalooban, ay mas pinapapasok si Marco sa loob. Isang gabi, hindi na kinaya ni Marco. Ang bigat ng pagiging isang lihim ay naging masyadong mabigat para pasanin. Pagkatapos ng isang sandali nga matinding pagnanasa, habang nakahiga silang makayakap, nagsalita siya. "Gusto kitang isama sa labas," sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. Natigilan si Isabela. "Gusto kitang i-date, manood ng sine, kumain sa isang restaurant. Kahit saan, basta malayo, kung saan walang nakakakilala sa atin." Ang hiling niya ay isang bomba na sumabog sa kanilang tahimik na mundo. Agad na napanik si Isabela, ito ang pinakakinatatakutan niya. Isang direktang paglaba sa kanilang pinakaimportantang patakaran. "Hindi pwede, Marco," mabilis niyang sagot, bumangon mula sa pagkakayakap, "alam mo yan." Masyadong mapanganib, ang kanyang boses ay matigas, puno ng takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Marco. Ang sakit ng patanggi ay mas matindi na kaysa sa takot sa kanyang galit. Tumayo rin siya at hinarap ito. Ang dating mapamahal na tingin sa kanyang nga mata ay napalitan ng sakit at frustrasyon. "Mapanganib, o ayaw mo lang talagang makita kasama ako sa labas?" Tanong niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pait. "Ano ba talaga ako sayo, Isabela? Isang libangan lang kapapagod ka na sa trabaho? Isang sekreto na kailangan mong itago sa dilim?" Ang kanyang masalita ay tumama kay Isabela na parang mga sampal. Ito ang kanilang unang tunay na paaway, hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa kanila. Nayanig si Isabela.
Wala siyang may sagot. Dahil sa isang sulok ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan sa sinasabi ni Marco. Ginamit niya ito. Kinuha niya ang lahat ng maganda sa isang relasyon, ang pagnanasa, ang koneksyon, ang suporta, nang hindi binibigay ang anumang kapalit na pangako o pananagutan. Hindi totoo yan, depensa niya, ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang nga salita ay mahina. Ginagawa ko to para protektahan tayong dalawa. Protektahan ako? Tumawa si Marco nang walang saya. O protektahan ang perpekto mong buhay? Isabela, hindi mo na ako kayang protektahan. Dahil mahal na kita. Ang tatlong salitang iyon ay ang pinakamakapangyarihang armas na ginamit niya. Mahal na kita. Ang nga salitang hindi nila dapat binibigkas, ang damdaming hindi nila dapat nararamdaman. Natulala si Isabela. Ang paamin ni Marco ay ang katuparan ng kanyang pinakamalaking takot. Ang relasyon na nagsimula bilang isang laro ng pagnanasa ay naging isang seryosong laro ng paibig, at sa larong ito, alam niyang pareho silang matatalo. Ang pag-away ay natapos ng walang solusyon. Umalis si Marco sa kanyang opisina, hindi na napaalam, dala ang isang bigat sa puso na ngayon lang niya naramdaman. Naiwan si Isabela na mag-isa, nanginginig, hindi na dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa takot. Ang kapangyarihan sa kanilang relasyon ay biglang nagbago. Dati, nasa kanya ang lahat ng kontrol. Siya ang direktor, ang mas matanda, ang nagtatakda ng mapatakaran. Ngunit ngayon, ang paibig ni Marco ay nabigay ditong isang bagong uri ng kapangyarihan, ang kapangyarihang humingi ng higit pa, ang kapangyarihang saktan siya, at ang kapangyarihang sirain ang lahat. Ang kanilang relasyon, na dati niyang takasan mula sa kalungkutan, ay naging isang bagong kulungan. Isang kulungan na mas masikip at mas nakakatakot kaysa sa dati. Ang damdamin ay hindi lang basta nasira, ito ay dinurok, at ang mga piraso nito ay nagbabantang bumaksak at ibaon silang dalawa. Ang nga araw pagkatapos ng kanilang paaway ay naging isang malamig na digmaan. Ang dating naalap na pagnanasa ay napalitan ng isang nagyelong katahimikan. Sa opisina, sila ay dalawang estranghero na may dala-dalang isang napakabigat na lihim. Pinipilit nilang maging profesional. Bumabati si Marco tuwing umaga ng isang formal na good morning ma'am, at sumasagot si Isabela ng isang mabilis na good morning, nang hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang nga papeles. Ang dating kanlungan nila, ang opisina ni Isabela, ay naging isang larangan ng digmaan na puno nga salitang hindi masabi at mga damdaming pilit na ibinabaon. Bawat isa ay naghihintay kung sino ang unang susuko, kung sino ang unang bibigay. Ngunit ang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang siga. Para kay Isabela, ang distansya ni Marco, ang kanyang profesional na lamig, ay isang parusang mas matindi kaysa sa anumang galit. Hinahanap-hanap niya ang init ng kanyang tingin, ang lambing ng kanyang nga salita, ngunit ang tanging natatanggap niya ay ang malamig na respeto ng isang empleyado. Ang kanyang perpektong buhay ay nasimulang gumuho mula sa loob. Ang panggigipit ay hindi lang mula sa loob, kundi maging sa labas. Si Ricardo, ang kanyang asawa, ay umuwi mula sa isang mahabang business trip. Sa simula, walang kakaiba. Ngunit si Ricardo, bagamat madalas nawala, ay hindi isang hangal. Kilala niya ang kanyang asawa. At sa pagbabalik niyang ito, may napansin siyang pagbabago kay Isabela. Mas madalas itong wala sa sarili, laging malalim ang inisip. Madaling magulat at laging tila may tinatagwan. Ang kanyang telepono, na dati para lang sa trabaho, ay tila naging isang karuktong ng kanyang kamay, laging tinitingnan, laging pinoprotektahan. Ang kanilang pag-usap ay naging formal, ang kanilang pagtatalik ay naging isang obligasyon na walang init. Ang dating lami sa pagitan nila na dulok ngang distansya ay napalitan ng isang bagong uri ngang lami, isang lami na dulok ngang isang lihim. Isang araw, sinopresa ni Ricardo si Isabela sa opisina para ayain itong mananghalian. Pagdating niya, si Anna, ang sekretarya, ang sumalubong sa kanya. May kakaibang tingin si Anna, isang tingin ng awa na may halong paiwas. Hindi ito pinansin ni Ricardo. Pagpasok niya sa opisina, masaya si Isabela na makita siya, ngunit ang saya ay tila isang paarte. Habang sila inausap, dumaan si Marco sa labas ng salaming pader ng opisina. Sa isang iglap, nakita ni Ricardo ang reaksyon ng kanyang asawa. Isang mabilis na pagiting ng kanyang panga, isang kislap ng panik sa kanyang mamata, bago ito pilit na ngumiti muli.
Isang reaksyon na tumagal lang ng isang segundo, ngunit para kay Ricardo, sapat na iyon. Hindi siya nakomento. Ngunit habang sila'y nanananghalian, kaswal niyang tinanong, sino pala yung batang empleyado na dumaan kanina, tila? Pamilya kayo sa isa't isa. Hindi ito isang akusasyon, ngunit ang tanong ay tumama kay Isabela na parang isang bala. Ang kanyang mabilis na pagtanggi, wala yon. Isa lang sa staff ko sa bagong proyekto, ay masyadong mabilis, masyadong depensibo. Sama sandaling iyon, alam ni Ricardo na may mali. At alam ni Isabela na alam na ang kanyang asawa. Ang subtil na pagdududa ni Ricardo ay nagpadala kay Isabela sa isang estado na ganap na panik. Ang panganib ay hindi na isang multo sa kanyang isip. Ito ay Toto, nasa loob ng kanyang bahay, natutulog sa tabi niya gabi-gabi. Ang buong kastilyo na kanyang itinayo, ang kanyang karera, ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay ay nasa bingit ng pagguho. Ang kanyang takot ay nabigay sa kanya ng isang malinaw at brutal na desisyon. Kailangan niyang putulin ang pinagmumulan ng problema. Kailangan niyang tapusin ang lahat kay Marco. Tinawagan niya si Marco para sa isang huling pagpupulong sa kanyang opisina. Nang gabing iyon, ang hangin ay hindi puno ng pagnanasa, kundi ng isang pakiramdam ng pamamaalam. Ito ay hindi isang pakikita ng makasintahan. Ito ay isang pagbitay. Humarap siya kay Marco, ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mata ay iwas. Tapos na, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit pilit na pinatatatag, kailangan na nating itigil to. Ngayon na, liwanag niya ang lahat sa isang malamig at lohika na paraan. Ang pagdududa ng kanyang asawa, ang panganib sa kanilang matrabaho, ang kasalanan. Iniharap niya ito na parang isang business decision, isang masakit ngunit kinakailangang hakbang para sa ikabubuting lahat. At para patunayan na ito'y isang corporate na solusyon, sinabi niya ang pinakamasakit sa lahat. Kinausap ko na ang may opening para sa isang senior position sa Cebu branch, mas mataas ang sweldo. Sayo na ang posisyon kung gusto mo. Nakatayo lang si Marco, nakikinig, hindi makapaniwala. Ang bawat salita ni Isabela ay parang isang suntok. Pagkatapos ang lahat, pagkatapos ang kanyang pag-amin na mahal niya ito ang sagot niya. Isang promosyon. Isang pagpapatapon. Ang sakit sa kanyang puso ay biglang naging isang naalap na galit. Ganon lang ba yon? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pagkatapos ng lahat, isa lang akong problema na kailangan mong solusyonan ng isang promosyon. Isa lang akong pagkakamali na kailangan mo nang burahin para luminis ang konsensya mo. Lumapit siya, at sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Isabela. Tingnan mo ako sa mata, Isabela, utos niya. Tingnan mo ako at sabihin mong wala kang naramdaman. Sabihin mong sex lang to. Sabihin mong hindi mo ako mahal. Hindi ito magawa ni Isabela. Sa harap ng kanyang sakit, sa harap ng katotohanan sa kanyang nga salita, ang kanyang kontro ay gumuho. Ang Iron Lady ay natunaw. Ang naiwan ay isang babaeng takot na takot at wasa ang puso. Ang maluhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Marco na umiyak. Siyempre may nararamdaman ako, sigaw niya sa gitna ng kanyang gahikbi. Sa tingin ko mahal kita, Marco. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan itong matapos. Dahil ang pag-ibig na ito, wawasakin tayo nito. Wawasakin nito ang lahat. Ang kanyang pag-amin ay nagpabago sa lahat. Hindi na ito tungkol sa isang babaeng sinusubukang protektahan ang kanyang buhay, kundi isang babaeng umamin na ang pag-ibig mismo ang kanilang kalaban. Isang trahedya. Sa gitna ng kanyang pagluha, nakakita si Marco ng isang maliit na paasa. Lumuhod siya sa harap nito, hinawakan ang kanyang nga kamay. Kung ganon, piliin mo ako, pakiusap niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Iwanan mo siya. Sumama ka sa akin. Magsimula tayo ulit, kahit saan. Hindi mahalaga ang pera o ang posisyon. Ikaw lang ang gusto ko. Ito ay isang romantikong pangarap ng isang binatang umibig. Tumingin si Isabela sa kanya, ang kanyang mukha ay basang-basang ng luha. Nakita niya ang kinabukasang inaalok ni Marco, isang buhay na puno ng pagnanasa, ngunit walang katiyakan. Isang buhay na itatayo sa mga guho lahat ng kanyang pinahirapan. At inisip niya ang buhay niya ngayon.
ang kanyang bahay, ang kanyang estado sa lipunan, ang kanyang pangalan. Ang pagpili ay isang impyerno. At sa isang boses na parang basa na salamin, ibinigay niya ang kanyang huling sagot. Hindi ko kaya. Patawarin mo ako, Marco. Hindi ko kaya. Ang masalitang hindi ko kaya ay nanatili sa hangin, isang pinal na pakputol sa lahat ng kanilang pinasamahan. Wala nang kailangang sabihin pa. Tiningnan siya ni Marco sa huling pagkataon, ang kanyang mga mata ay puno ng paibig na ngayon ay naging abo. Tumalikot siya at naglakad palabas ng opisina, palabas ng buhay ni Isabela, at hindi na lumingon pa. Naiwan si Isabela na mag-isa, humahagulgol sa gitna ng mga simbolo ng kanyang tagumpay, ang mamahaling mesa, ang nga premyo sa pada, at ang leather sofa na ngayon ay parang isang lapida. Ginawa na niya ang kanyang desisyon. Sa patatangkang ilitas ang lahat, nawala sa kanya ang kaysa isang bagay na naparamdam sa kanyang siya'y buhay. Ang hindi maiwasan ay nangyari na, at ang katahimikang naiwan ay ang tunog ng isang katapusan. 6 na buwan ang lumipas. Sa ibabaw, ang lahat ay bumalik sa dati, o mas tamang sabihin, bumuti pa. Si Isabela Reyes ay muling naging ang reyna ng kanyang toreng gawa sa salamin at bakal. Ang Project Phoenix, na nasimula sa isang mapangahas na ideya mula sa isang binatang puno ng pangarap, ay naging isang napakalaking tagumpay. Nadala itong isa pang promosyon para kay Isabela, mas malaking opisina, mas maraming kapangyarihan. Siya ay nasaruro ng kanyang karera, isang pangalan na iginagalang at kinatatakutan sa industriya. Maging ang kanyang pagsasama ni Ricardo ay tila na ayos, ang muntik na pagkakaroon ng krisis ay natula sa kanila na subukang muli. Naade sila, nausap, at natutong muling maging maasawa. Ngunit ang kanilang bagong samahan ay parang isang magandang bahay na gawa sa babasajing salamin perpekto sa labas, ngunit napakarupo. Isang maling galaw lang, isang salitang hindi pinaisipan, at ang lahat ay maaring mabasag. Walang nang tanong na binanggit si Ricardo tungkol sa batang empleyado, ngunit ang hindi niya pagtatanong ay mas mabigat pa kaysa sa anumang akusasyon. Alam niyang may nangyari. At alam ni Isabela na alam niya. Ang kanilang pagsasama ay naging isang tahimik na kasunduan ng pagpapanggap. Ang Iron Lady ay bumalik, mas malamig, mas mahusay, at mas kontrolado kaysa dati. Nanalo siya. Nailigtas niya ang lahat ng kanyang pinahirapan. Ngunit sa gabi, kapa ang mailaw sa opisina ay isa-isa nang namamatay at ang kanyang nga empleyado ay umuwi na sa kani-kanilang nga pamilya, doon siya binibisita ng mamulto. Ang tagumpay ay may kasamang isang malawak na kahungkagan, isang katahimikan na sumisiga. Ang kanyang bagong opisina, na mas malaki at mas maganda, ay naging isang mausoleo ngang alaala. Bawat sulo ay may kwento. Ang mesa kung saan sila unang nag-usap ng pribado. Ang bintana kung saan sila unang natama ng nga mata. At higit sa lahat, ang leather sofa na dinala niya mula sa kanyang lumang opisina, isang piraso ng muebles na hindi niya kayang iwanan. Sa gabi, upo siya ron, sa dilim, at hahaplusin ang malamig na katat. Pipikitin niya ang kanyang nga mata at susubukang alalahanin ang lahat. Ang init ng katawan ni Marco, ang tunog ng kanyang pahinga, ang paraan ng pagbanggit niya sa kanyang pangalan. Ang mga alaala ay ang kanyang tanging kandungan at ang kanyang pinakamatinding parusa. Minsan, sa gitna ng maraming tao, tila naamoy niya ang kanyang pabango. Minsan, sa ingay ng trapiko, tila naririnig niya ang kanyang boses. Hinahanap niya ang kanyang mukha sa bawat binatang nakakasalubong niya. Wala na si Marco, ngunit nasa lahat siya ng dako. Isang hapon, habang binubuklat niya ang nga dokumento sa kanyang mesa, may isang maliit at simpleng sobra na nakahalo sa inter-office mail. Walang pangalan ng nakpadala. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, walang sulat, walang mensahe. Tanging isang maliit na bagay. Isang puting buton SN Polo. Isang ordinaryong buton S na maaring walang halaga sa iba, ngunit para sa kanya, ito ay isang bala na tumama ng diretso sa kanyang puso. Agad niyang nakilala ito. Ito ang butones na natanggal mula sa damit ni Marco noong isa sa kanilang maunang mapusok na gabi, isang butones na itinago niya sa isang maliit na kahon sa kanyang drawer na parang isang banal na relikya. Paano? Sino? Marahil ay si Marco mismo, isang huling paalam, isang huling paalala. O marahil ay isang taong nakakaalam, isang babala. Hindi na mahalaga.
Ang epekto ay pareho. Ang lahat ng pada na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming buwan ay gumuho sa isang iglap. Ang sakit na pilit niyang ibinaon ay bumalik, mas matindi at mas sariwa pa kaysa dati. Nang gabing iyon, nanatili siyang muli sa kanyang opisina. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana, hawak-hawak sa kanyang palat ang maliit na butones. Sa labas, ang siyudad ay isang karagatan ning makumikinang na hiyas, ang kahariang pinili niyang panatilihin. Ang lahat na ito ay sa kanya. Biglang na-vibrate ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Richardo ay lumitaw sa screen. Sinagot niya ito. Mahal, uwi ka na ba? Tanong nga niyang asawa sa kabilang linya, ang boses ay kalmado, marahil ay may pag-aalala pa. Tumingin si Isabela sa kanyang reflection sa salamin ng bintana, ang imaha ang isang makapangyarihan, matagumpay, at napakalungkot na babay. Tumingin siya sa butones sa kanyang kamay. Oh, sagot niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, guwang. Pauwi na ako. Ibinaba niya ang tawag. Isinara niya ang kanyang palat, ikinulong ang butones sa loop. Ang simpleng piraso ng plastik ay tila mas mabigat pa kaysa sa buong mundo. Iniligtas niya ang lahat. Ang kanyang bahay, ang kanyang pangalan, ang kanyang trono. Ngunit habang tinitingnan niya ang siyudad na kanyang sinakop, kailanmay hindi niya naramdaman na ganito siya katalunan. Pinili niya ang seguridad kaysa sa buhay, at ngayon, sa nakabibinging katahimikan ng kanyang tagumpay, ang tanging maiwan sa kanya sa lahat ng magabing darating ay ang tanong na paulit-ulit niyang itatanong sa sarili. Naging sulit ba ang lahat?